Mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Magandang araw mga kalalawigan! Kumusta po kayo? Narito kami muli para ilahad ang panibagong linggo ng serbisyo at upang magbigay ng mga napapanahong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, ihahatid namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Para sa unang balita, kaayusan at kapayapaan sa buong lalawigan, sinigurong mas paiigtingin upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa Quezon. Para sa iba pang mga detalye alamin, kay Dave Parine. Produktibong sinimula ni Governor Dr. Helen Tan ang unang Lunes ng Nobyembre sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa iba't ibang tanggapan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mamamayan sa lalawigan. Una nang ginanap ang 4th Quarter Provincial Peace and Order Council meeting na pinangunahan ng gobernadora bilang chairperson ng nasabing konseho. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng Quezon ukol sa iba't ibang krimen, droga, anti-terrorism campaign at non-violence related crimes. Isa sa binigyang diin ay ang planong pagsasagawa ng road clearing para sa mas maayos na traffic management dahil sa dumaraming bilang ng mga vehicular accidents. Sa atin po mga kalalawigan, eto na po, alam ko na kayo po na-apprehend ng PNP. Pagka po nakikita kayo nakamotorsiklo, especially sa national highways natin, nang wala po na helmet. Ito po ay para sa inyong kaligtasan at proteksyon. Yan po ay may batas na nagmamandato na bawal po talaga. No? At ako naman ay nagre-reiterate lang na sana ang PNP ay i-enforce nila ano po yung nasa batas natin. Kaya pangunawa at pakikiisa ng ating mga kalalawigan, talaga pong ito ay hindi para kanino man, kung hindi ayaw po nating may magbubuwis ng buhay ng dahil lang po dito sa road crashes incident. Sa parehong araw, nagkortesiya kay Governor Tan ang Bureau of Fire Protection sa pangunguna ni Fire Superintendent Rodel Nota. Masayang kinamusta ng gobernadora ang nasabing tanggapan patungkol sa ilang updates ng mga programa at aksyong ginagawa na may kaugnayan sa pag-iwas sa sunog. Sumunod namang bumisita ang pamunuan ng Quezon Police Forensic Unit na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Sharon Pavros. Napag-usapan kung paano pa mapapabuti ang serbisyo pagdating sa forensic sa buong lalawigan, tulad ng pagdaragdag ng mga kagamitang kinakailangan upang mapabilis ang paglakap ng mga ebidensyang ginagamit sa isang investigasyon. Isinagawa rin nitong ika-6 ng Nobyembre ang oath-taking ng newly elected officers ng Quezon Association of Risk Management Officer and Responders at Quezon Educators Disaster Risk Reduction and Management Organization. Magsisilbing katuwang ng Pamahalang Panlalawigan at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nabanggit na organisasyon upang magbigay kaalaman ukol sa disaster preparedness at mga dapat aksyon tuwing panahon ng kalamidad. Siniguro naman na may babahagi sa bawat LGUs sa lalawigan ang mga karagdagang satellite phone para sa mabilis at matibay na komunikasyon sa oras ng sakuna. Samantala, sa sumunod na araw, ika-8 ng Nobyembre, nagkortesiya rin ang Tactical Operations Wing Southern Luzon Philippine Air Force kay Governor Tan sa pangunguna ni newly installed Wing Commander Brigadier General Pedro Francisco III upang mapag-usapan naman ang patungkol sa air assets ng lalawigan ng Quezon. Ako, si Dave Parine. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Sa mga sumunod na araw, walang sinayang na oras ang pamahalaang panlalawigan upang patuloy na maibigay ang maayos na serbisyong makatutulong sa pag-unlad ng Quezon sa pamamagitan ng pakikipagbalikatan at pakikipagpulong sa iba't ibang lokal at nasyonal na tanggapan. Noong Lunes, ika-6 ng Nobyembre, masayang tinanggap ni Governor Dr. Helen Tan sa pamahalaang panlalawigan ang pamunuan ng San Miguel Corporation sa Riyaya at napag-usapan ang patungkol sa sustainable livelihood programs at job opportunities na nais maibigay para sa mga mamamayan sa Quezon. Sunod na pinaunlakan ng gobernadora ang pagbisita ng Deaf Association of Quezon Province Incorporated
kung saan naibahagi ng asosasyon ang pagnanais na makapagbigay ng malawak na kamalayan patungkol sa mga espesyal na pangangailangan ng deaf community na agad namang siniguro na susuportahan ng pamahalaang panlalawigan. Pinangunahan rin ni Governor Tan ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng nasabing samahan. Para naman sa sektor ng agrikultura, maagang nakapagpulong nitong nakaraang ika-7 ng Nobyembre ang Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Quezon na nagbahagi naman ng mga rekomendasyon patungkol sa mga programang layong mas mapaganda at mabigyang pansin ang mga suliraning may kaugnayan sa mga halaman at produktong pang-agrikultura sa lalawigan. Samantala, nagtipon-tipon rin ang mga department heads ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon upang mabigyang kaayusan at katugunan ang mga kinahaharap na suliranin ng bawat tanggapan. Sa sunod na araw, ika-8 ng Nobyembre, nagkaroon ng initial assessment meeting para sa 2024 Seal of Good Local Governance upang mapaghandaan at makuha ito ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa susunod na taon. Sa ibang balita, upang mas mapalawig pa ang Universal Healthcare Act sa Quezon, pinagsisikapan na ng pamahalaang panlalawigan ang pagsulong ng makabagong teknolohiya para sa mas mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Alamin ang buong detalye kay RC Romulo. Kaugnay sa programang PhilHealth, konsultasyong sulit at tama na lubos na nakatutulong sa bawat mamamayan na nangangailangan pagdating sa kanilang kalusugan. Masinsinang pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mas madali at mas mabilis na implementasyon ng nasabing programa. Kung kaya't nakipagpulong si Governor Dr. Helen Tan sa pamunuan ng Provincial Health Office, PhilHealth Region 4A, Data House at CareSpan nitong nakaraang ika-8 ng Nobyembre. Isa sa mahalagang napag-usapan ay ang presentasyon patungkol sa iminumungkahing high-level roadmap at timeline para sa Health Information System na lalawigan ng Quezon. Ang nasabing digital system ay naglalayong mas mapabilis ang proseso ng data gathering para sa first-person encounter at mas mapapadali ang monitoring ng bilang ng mga pasyente na nagpaparehistro sa ilalim ng Konsulta Package Program dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Hinahangad namang maisasakatuparan ang iminumungkaing Health Information System upang mas maibigay pa ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan na walang tigil na ibinababa ng pamahalaang panlalawigan para sa bawat mamamayan ng Quezon. Ako si RC Romulo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, opisyal nang inilawan ang naggagandahang Christmas decoration sa bayan ng Sariaya nitong ika-9 ng Nobyembre. Nagningning ang gabi ng nasabing bayan sa isinagawang Christmas light switch-on ceremony na may temang Paskong Sariayahin, Masaya, Makulay at Nagniningning. Personal na dumalo si Governor Dr. Helen Tan upang makiisa sa maagang pagpapadama ng diwa ng Pasko, kung saan ay ikinatuwa ng bawat isa ang fireworks display na inihanda ng local government unit ng Sariaya sa pangunguna ni Mayor Marcelo Galleta. Samantala, bago makisaya sa isinagawang Christmas light switch-on sa Sariaya, Quezon, dinaluhan ng gobernadora ang 38 Southern Tagalog Association of Water Districts Convention bilang isa sa keynote speaker na ginanap sa Okada, Manila. Layo ng taunang Stawod Convention na makapagbahagi ng iba't ibang kaalaman at paraan para mapanatili ang mataas na kalidad at sustainableng supply ng tubig. Isa rin sa nabigyang diin ang patungkol sa paggamit ng makabagong teknolohiya at epektibong pamamahala ng tubig tungo sa malinis na kapaligiran. Magandang balita mga kalalawigan! Matagumpay na nilagdaan nitong nakaraang ika-10 ng Nobyembre ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at ilang eskwelahan sa Quezon na may kaugnayan sa kursong nursing. Ang ibang detalye alamin sa report ni Jea S. Calderon. Opisyal nang nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center at ilang eskwelahan sa lalawigan na may kursong kaugnay sa nursing nitong ika-10 ng Nobyembre. Malaking bahagi ang kasunduang ito upang magkaroon ng mas matibay na pagtutulungan ang pamahalaang panlalawigan sa mga institusyon ng edukasyon sa Quezon at mas mabigyang importansya ang kagalingan ng bawat nursing students.
Ang 8 paaralan na lumagda sa kasunduan ay ang Southern Luzon State University, Manuel Asenverga University Foundation Main Campus, Kaline Educational Foundation Incorporated, Manuel Asenverga University Foundation Candelaria, Sacred Heart College, Mary Hill College, St. Augustine School of Nursing, at St. Anne College Lucena Incorporated. Ang affiliation between QMC and the different College of Nursing here in the province of Quezon also is a way to make sure that there is a training ground for our aspiring nurses, and at the same time they can also have an access to a very good training hospital like QMC, which is now a level 3 hospital, and hopefully we are in the process of acquiring also our ISO accreditation. Samantala, lubos ang pasasalamat ni Governor Dr. Helen Tan sa 8 pamunuan ng nasabing mga paaralan sa tiwala na makipagbalikatan upang mas mahulma ang kaalaman at kagalingan ng bawat nursing student sa lalawigan. Ako, si J.S. Calderon, tuloy po kayo sa Kapitolyo. Samantala, bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Cooperative Month 2023, nagtipon-tipon nitong ika-10 ng Nobyembre ang mga kasapi ng iba't ibang kooperatiba sa lalawigan ng Quezon. Mahigit 1,300 miyembro ng kooperatiba mula sa iba't ibang bayan ng 4 na distrito ang sama-samang nakisaya sa nasabing pagdiriwang. Dinaluhan naman ito ni Governor Dr. Helen Tan kung saan kanyang pinangunahan ang isinagawang commitment signing para sa kapakanan ng bawat samahan. Nagkaroon din ng paligsahan sa pagsasayaw at Mr. and Miss Quezon Cooperative na mas nagpasaya sa nasabing selebrasyon. Samantala, sa parehong araw, nagkortesiya sa gobernadora ang tanggapan ng Tanggol Kalikasan para sa usaping Environmental Justice Sector Reform Project Phase 3 kaugnay sa Philippine Rice na dating kilalang Benham Rice. Kabilang ang lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Camarines Norte at Quezon sa 5 probinsyang sakop ng nasabing proyekto na may kaugnayan sa karagatan at likas na yaman nito. Nitong ika-10 ng Nobyembre, masaya ring pinaunlakan ni Governor Tan ang isinagawang turnover ceremony ng 209 housing units sa Barangay Mayo Crossing, Lucena City para sa mga miyembrong benepisyaryo ng Upright Community Homeowners Association Incorporated. Ang nasabing pabahay ay naipatayo sa pamamagitan ng Social Housing and Finance Corporation at pakikipagtulungan sa local government unit. Para sa mga kalalawigan nating naghahanap ng trabaho, hiring ngayon ang Bureau of Internal Revenue, HRD Singapore Pte. Limited, Shell Lucena Diversion, OneSource General Solutions Incorporated, at Calmerland. Tingnan lamang ang mga posisyon na maaari niyong applyan at kompletuhin ang mga kinakailangang requirements. Magsasagawa naman ng local recruitment activity sa ika-14 ng Nobyembre sa AVR 3rd floor ng Quezon Convention Center ang Epson Precision Philippines Incorporated. Para sa iba pang detalye at karagdagang impormasyon, maaaring tawagan ang mga numerong nakikita nyo sa inyong screen. Maaari rin kayo makipag-ugnayan sa Peso Quezon Province. Mag-message lamang sa kanilang page. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunuan ng Quezon Provincial Information Office, ako si Ana Lumanta na nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga
mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng Pamahalang Panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.